Bakit mahalaga ang almusal kung over 60 ka at nalalagas ang buhok? Sa pag-edad ng 60 pataas, hindi lamang ang ating lakas at puso ang kailangan ng masusing pag-aanaga, pati ang buhok natin ay nagbabago. Maraming Pilipino ang nakakaranas ng pagnipis ng buhok o hair loss dahil sa natural na pagtanda, pagbabago sa hormones, kulang na nutrients at lifestyle factors gaya ng stress o hindi balansing pagkain. Ang buhok ay pangunahing gawa sa protein at keratin, at kung kulang ito ang katawan, nagiging manipis at madaling malagas ang mga strands. Marami ring pag-aaral ang nag-uugnay ng kakulangan sa nutrisyon tulad ng iron, biotin, omega-3 at iba pang vitamina sa paglala ng hair loss, lalo na kapag hindi sapat ang pagkain kinakain sa araw-araw. Hindi kailangang maging komplikado ang solusyon. Ang almusal ang unang pagkakataon sa araw para mabigyan ng tamang nutrients ang katawan. At kung mapipili ito ng may sapat na scientific backing, makakatulong ito hindi lang sa buong katawan, kundi sa kalusugan ng buhok at anit. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na ideal breakfast food na sinusuportahan ng mga pag-aaral at lokal na rekomendasyon para mapigilan ng hair loss at mapalakas ang buhok, lalo na para sa mga nasa over 60 na kayo. Kasama ang mga practical tip kung paano ito ihahanda at isasama sa araw-araw na routine, mula sa Pinoy breakfast staples hanggang sa mga madaling i-combine sa ulam. Hindi ito magic cure, pero kapag consistent ang pagkain ng mga ito at sinabayan ng iba pang healthy habits gaya ng pag-iwas sa labis na stress at tamang tulog, makikita ang pagbuti ng hair volume, lakas ng strands at mas malusog na anit sa pagdaan ng mga linggo at buwan. Tara, unahin natin ang unang pagkain. Unang pagkain, itlog, superfood para sa protein at biotin. Isa sa pinakaunang pagkain na dapat isama sa breakfast ng mga nasa over 60 ay ang itlog. Bakit? Dahil ang buhok ay higit na binubuo ng protein. At kung kulang ang protein sa katawan, nagiging mahina at madaling malagas ang mga buhok strands. Ayon sa mga nutrition resources sa Pilipinas, ang itlog ay mataas sa protein at biotin, isang essential na B vitamin na kritikal sa produksyon ng keratin at pagpapatibay ng buhok. Kapag may kakulangan ka sa biotin, maaaring bumagal ang hair growth at tumaas ang hair fall. Sa research at mga rekomendasyon ng National Nutrition Council ng Pilipinas, nilinaw na ang itlog ay isa sa mga pangunahing pagkaing nakakatulong sa hair health dahil sa kombinasyon ng protein, zinc, selenium at iron. Lahat ng ito ay supportive sa pagpapalago at pagpapanatili ng malusog na buhok. Ayon pa sa mga scientific findings, ang biotin na makukuha sa itlog ay tumutulong sa mas malakas na hair shaft at maiwasan ang breakage, signifikanting factor lalo na sa mga mature na adult na may hair thinning. Praktikal na paraan para gawing breakfast, ang hard-boiled eggs, scrambled eggs o isang omelette na may gulay. Maaari ring itong samahan ng kamote o malunggay para sa dagdag na vitamins. Ang magandang kombinasyon ng protein at micronutrients sa itlog ay nagbibigay ng sustained energy at nutrients para sa umaga at target ang pathways na nauugnay sa hair loss prevention. Pangalawang pagkain, spinach at leafy greens, iron at antioxidants powerhouse. Ang pangalawang pagkain sa ating hair-boosting breakfast lineup ay ang spinach at iba pang leafy greens tulad ng kangkong. Ang spinach ay hitik sa iron, folate, vitamina A at C na kritikal hindi lang sa buong kalusugan kundi partikular sa pagpapalago at pagpapatibay ng buhok. Ayon sa research, ang iron deficiency ay isa sa pinakamadalas na nutritional cause ng hair loss. At ibig sabihin, kapag hindi sapat ang iron sa katawan, hindi naaabot ng oxygen ang hair follicles, kaya nagiging fragile at madaling malagas ang buhok. Bukod pa rito, ang vitamin A ay nakakatulong sa produksyon ng sebum, isang natural na oil na nagmo-moisturize sa anit at nagbibigay proteksyon sa hair strands. Ang vitamin C naman ay mahalaga sa collagen production, isang structural protein na nagpapalakas ng hair fibers at tumutulong maiwasan ang breakage. Ang mga antioxidants sa leafy greens ay tumutulong ding bawasan ang oxidative stress sa anit na maaaring mag-ambag sa hair loss. Sa Pilipinas, madalas itong isinasama sa almusal bilang bahagi ng malusog na Pinoy breakfast combo. Spinach sautéed with garlic, tinolang manok with green leafy vegetables, or simpleng spinach salad kasama ng itlog o tuna.
Ang sweet combination ng iron at vitamin sa spinach at green leafy vegetables ay nagbibigay ng breathability sa scalp at nutrients na tumutulong tukuyin ang mga pangunahing factors ng hair thinning. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga informasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong pagkain, mataas sa omega-3 na isda, salmon o tuna. Ang ikatlong pagkain na mainam idagdag sa almusal para sa hair loss prevention ay ang mga fatty fish tulad ng salmon at tuna. Ang mga isdang ito ay kilala sa mataas na laman ng omega-3 fatty acids, isang uri ng healthy fat na ayon sa maraming scientific studies ay may mahalagang papel sa pagbawas ng inflammation sa katawan. Kapag mababa, mas maayos ang blood circulation sa anit at mas nakakakuha ng sapat na nutrisyon ang mga hair follicles, isang mahalagang kondisyon para sa mas malakas at mas makapal na buhok. Ipinapakita ng ilang clinical at observational studies na ang kombinasyon ng omega-3, omega-6 fatty acids at antioxidants mula sa isda ay maaaring makatulong sa pagtaas ng hair density, pagbawas ng hair shedding at pagbuti ng overall scalp health. Bagamat patuloy pa ang pananaliksik sa direktang epekto ng omega-3 sa hair regrowth, malinaw sa mga eksperto na ang kakulangan sa healthy fats ay konektado sa dry scalp, brittle hair at mas mabilis na pagnipis ng buhok. Sa kontekstong Pilipino, hindi mahirap isama ang ganitong uri ng isda sa pang-araw-araw na almusal. Ang bangus, tuna at kung may access, salmon ay abot-kaya at pamilyar sa panlasa ng maraming pamilya. Maaaring ihain ng mga ito bilang grilled tuna steak, daing, inihaw na bangus o salmon flakes na hinalo sa mainit na kanin, itlog at gulay. Ang ganitong klaseng almusal ay hindi lamang masarap kundi balanse rin sa nutrisyon. Bukod sa omega-3, ang mga isdang ito ay mayaman sa high-quality protein, vitamin D at selenium, mga nutriyenteng mahalaga sa hair strength, cell repair at antioxidative protection ng anit. Ayon sa research, ang sapat na protein intake ay critical dahil ang buhok ay pangunahing binubuo ng keratin, isang uri ng protina. Samantalang ang vitamin D at selenium ay tumutulong sa regulasyon ng hair growth cycle. Sa kabuuan, ang regular na pagkain ng omega-3 rich na isda sa almusal ay hindi lamang suporta sa kalusugan ng puso at utak, kundi isang natural at siyentipikong suportadong hakbang para mapanatiling malusog, matibay at mas buhay ang buhok. Pang-apat na pagkain, kamote, beta-carotene at vitamin A boost para sa malusog na buhok. Ang kamote ay isa sa mga pinakaabot-kaya at pamilyar na pagkain sa Pilipinas, ngunit madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin pagdating sa hair health, lalo na sa mga edad 50 pataas. Ayon sa mga pag-aral sa nutrisyon, ang kamote ay mayaman sa beta-carotene, isang antioxidant na kino-convert ng katawan bilang vitamin A, isang mahalagang micronutrient para sa kalusugan ng anit at buhok. Ang vitamin A ay tumutulong sa produksyon ng sebum, ang natural na oil ng anit na nagpapanatiling moisturized ang scalp. Kapag sapat ang sebum, mas nababawasan ng dry scalp, pangangati, balakubak at pagkaputol ng buhok na karaniwang problema ng mga senior. Ipinapakita rin ng research na ang vitamin A deficiency ay maaaring magdulot ng brittle hair at hair thinning, lalo na sa mga matatanda kung saan bumabagal na ang nutrient absorption. Sa puntong ito, malaking tulong ang kamote dahil bukod sa vitamin A, naglalaman din ito ng vitamin C at E na parehong mahalaga sa collagen production at protection ng hair follicles laban sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing sanhi ng premature hair aging at hair loss ayon sa dermatological studies. Hindi lang buhok ang napapakinabangan sa kamote. Ang mataas nitong dietary fiber ay nakakatulong sa maayos na digestion at blood sugar control, isang mahalagang aspeto ng kalusugan ng mga over 60, lalo na sa may diabetes o insulin resistance. Kapag stable ang blood sugar, mas maayos din ang nutrient delivery sa hair follicles. Meron din itong complex carbohydrates na nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya, mahalaga para sa aktibong pamumuhay at mas maayos na cell repair. Sa kulturang Pilipino, madaling isama ang kamote sa araw-araw na pagkain.
Maaari itong gawing boiled kamote sa almusal, kamote fries na air-fried, o ginisang kamote na may itlog at malunggay o spinach. Maaari rin itong ipares sa isda o itlog na mayaman naman sa protein, isang essential building block ng buhok. Ang regular na pagkain ng kamote ay isang simpleng ngunit scientifically supported na hakbang upang mapanatiling malusog, makintab at matibay ang buhok kahit tumatanda. Panglimang pagkain, avocado, healthy fats at mayamang pinagmumulan ng vitamin E. Isa sa pinaka-underrated pero napakalakas na pagkain para sa hair health, lalo na habang tumatanda, ay ang avocado. Hindi lang ito masarap at madaling ihalo sa almusal, kundi puno rin ito ng healthy monounsaturated fats at vitamin E, dalawang nutrients na kritikal sa kalusugan ng buhok at anit. Ayos mga pan-ara sa nutrisyon at dermatology, ang kakulangan sa healthy fats at antioxidants ay maaaring magdulot ng tuyong buhok, marupok na hibla at mas mabilis na hair thinning habang tumatanda. Ang vitamin E sa avocado ay isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong labanan ng oxidative stress, isang kondisyon kung saan nasisira ang hair follicles dahil sa free radicals. Batay sa ilang clinical studies, ang regular na intake ng vitamin E ay maaaring magpabuti ng blood circulation sa scalp na mahalaga upang makarating ang oxygen at nutrients sa hair roots. Kapag masustansya ang daloy ng dugo sa anit, mas lumalakas ang kapit ng buhok at bumabagal ang pagnipis o pagkalagas. Bukod dito, ang healthy fats ng avocado ay tumutulong sa natural oil production ng anit. Ito ang dahilan kung bakit mas nagiging makintab, mas elastiko at hindi madaling maputol ang buhok. Para sa mga senior o taong 40 pataas, mahalaga ito dahil natural nang bumababa ang oil production ng katawan habang tumatanda na nagiging sanhi ng dry scalp at brittle hair. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling isama ang avocado sa araw-araw na pagkain. Karaniwan ang avocado shake na may kaunting gatas o kaya'y hiniwang avocado na partner ng nilagang itlog at kamote. Isang kombinasyon may protina, complex carbohydrates at healthy fats. Ang ganitong almusal ay hindi lang pampalusog sa buhok, kundi nagbibigay din ng pangmatagalang enerhiya. Higit pa sa hair health, ipinapakita ng research na ang regular na pagkain ng avocado ay nakakatulong sa heart health sa pamamagitan ng pagpababa ng bad cholesterol o LDL at sinusuportahan din ito ang cognitive function, mahalaga sa pag-iwas sa memory decline habang tumatanda. Sa madaling salita, ang avocado ay hindi lang pagkain para sa ganda ng buhok, ito ay pagkain para sa malusog na pagtanda. Isang simpleng prutas na may malaking ambag sa lakas, sigla at kumpiyansa araw-araw. Pang-anim na pagkain, nuts at seeds, vitamin E, zinc at selenium. Huling bahagi man ito ng listahan, ngunit hindi kailanman pinakamababa ang halaga. Ang nuts at seeds tulad ng almonds, pumpkin seeds, chia seeds at sunflower seeds ay mahalagang pagkain para sa malusog at makapal na buhok. Ayon sa maraming proven research sa nutrisyon at dermatology, ang mga pagkain ito ay mayaman sa vitamin E, zinc, selenium at omega-3 fatty acids, masustansyang may direktang papel sa pagpapatibay ng hair follicles, pagprotekta laban sa oxidative stress at pagpigil sa sobrang paglalagas ang buhok. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang vitamin E ay isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong magpaayos ng blood circulation sa scalp, kaya mas maraming oxygen at nutrients ang nakararating sa hair roots. Samantala, ang zinc ay mahalaga sa proseso ng cell division at tissue repair, kabilang ang paglago ng buhok. Kapag kulang ang zinc sa katawan, maaaring maranasan ng thinning hair, mabagal na hair growth at madaling pagkaputol ng hibla. Ang selenium naman ay tumutulong sa thyroid function na may direktang epekto sa hair cycle. Kapag hindi balanse ang thyroid hormones, mas mataas ang tsansa ng hair shedding. Dagdag pa rito, ang omega-3 fatty acids na makukuha sa chia at sunflower seeds ay kilala sa research na nakatutulong sa pagbawas ng inflammation sa scalp at pagpapanatili ng natural na moisture ng buhok. Ito ang dahilan kung bakit mas magiging makintab, hindi madaling mabari at mas buhay ang buhok ng mga taong regular na kumakain ng nuts at seeds. Sa pang-araw-araw na pagkain, madali itong isama. Idagdag bilang topping sa oatmeal, yogurt o smoothie sa almusal o gawing simpleng merienda kasama ng itlog at kamote sa Filipino breakfast plate. Kahit maliit ang dami, malaki ang benepisyo. Bukod sa tulong sa buhok, nagbibigay din ang nuts at seeds ng healthy fats at fiber na mahalaga sa puso, utak at overall kasalugan. Sa regular at tamang pagkain nito, hindi lang buhok ang lalakas, pati buong katawan ay makikinabang.
Pangwakas na kaisipan, sustainable habits para sa malusog na buhok at katawan. Sa pagtatapos ng video na ito, mahalagang tandaan ang isang katotohanang suportado ng siyensya. Walang instant cure ang hair loss, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa edad, hormones at genetics. Ayon sa mga pag-aral sa nutrition at aging, ang tamang sustansya na tuloy-tuloy na nakukuha araw-araw ang may pinakamalaking epekto sa pagpigil ng labis na hair shedding at sa pagsuporta ng mas malusog na hair growth sa long term. Ang 6 na breakfast foods na tinalakay, itlog, spinach, fatty fish, kamote, avocado at nuts and seeds ay mayaman sa protein, iron, omega-3 fatty acids, biotin, zinc at antioxidants. Ipinapakita ng research na ang kakulangan sa mga nutrients na ito ay direktang konektado sa pagninipis ng buhok lalo na sa mga edad 60 pataas. Kapag sinimulan mo ang araw sa mga pagkaing ito, tinutulungan mong mapakain hindi lang ang hair follicles, kundi pati ang immune system at blood circulation na mahalaga sa anit. Tandaan din, ang buhok ay salamin ng pangkalahatang kalusugan. Ang masustansyang almusal ay may benepisyo hindi lamang sa buhok, kundi pati sa puso, utak, buto at lakas ng katawan. Kapag isinabay ito sa sapat na tulog, tamang hydration at maayos na stress management, mga bagay na napatunayang nakaapekto sa hormone balance, mas mataas ang tsansang bumuti ang kalidad ng buhok sa paglipas ng panahon. Kung nais mo ng simple at abot-kayang breakfast meal plans o recipes gamit ang mga pagkaing ito, sabihin mo lang, tutulungan kitang bumuo ng hair boosting routine na angkop sa edad at lifestyle mo dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliliit pero tuloy-tuloy na gawain. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.